Ang mensahe ngayong umaga, following Christ afar off. Pagsunod kay Kristo na nasa malayo. At ito po'y bibigyan natin ng diin, mga kapatid, sapagkat maraming Kristiyano ang marahil nasa ganitong kalagayan at maaaring kayo po yon, maaaring ako yon, maaaring ang ibang mga tao yon nakakilala natin. Mag-pray po tayo sa isa't isa sapagkat mabuting sumunod kay Kristo, pero pag malayo tayo sa Kanya at nakatanaw lang tayo sa Kanya, mga kapatid, ay delikado. Okay? So tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos dito po sa Luke chapter 22 verse 54. Okay? Luke 22 verse 54. The Bible says, "Then took they him and led him and brought him into the high priest's house, and Peter followed afar off." So, si Peter ay sumusunod. Binabantayan niya si Kristo. Tinitignan niya kung anong pwedeng mangyari sa ating Panginoon nung time na nililitis na po siya. At titignan natin this morning, ano po ang consequences ng pagsunod kay Kristo pero malayo. Peter, once bold and close to the Lord, now follows afar off, distant, hesitant, fearful. Though he still follows, the distance marks a dangerous swift in his relationships. Mga kapatid, what caused this? Why is it important to avoid spiritual distance from Christ? Ano po ang panganib, mga kapatid, nang tayo ay sumunod kay Kristo pero malayo? Lahat sa atin na ligtas na, I do believe, sumusunod pa rin kay Kristo. Walang taong tunay na may banal na spirito na hindi sumusunod kay Kristo. Kaya lang, maaring gagaya na po tayo ni Peter, na sobrang close natin, sobrang intimate natin before. Pero because of the circumstances, because of the fear and doubts in our lives, mga kapatid, we are following Jesus Christ but hindi po intimate. Delikado yon, mga kapatid. And I hope this morning, makita natin ang ating sarili, mag-gauge natin ang ating sarili kung ano po ang kalagayan po natin. Are we following the Lord afar off? Mga kapatid, yun po yung mahalagang tanong ngayong umaga. Many believers live in that same condition, saved yet distant, not denying Christ openly, yet not standing near Him with boldness. They follow, yes, but afar off. Gaano kadaming tao ang nakilala ko na siyang ginamit ng Diyos upang ako'y makakilala sa Kanya. Pero ngayon, mga kapatid, ay nakikita ko na nagpipray din naman. Okay? Kaya lang, very seldom na umattend sa church. Ang point ko, mga kapatid, is naway bumalik yung ating passion, yung ating desire. At maintindihan natin ng lubos kung ano po ba talaga ang layunin kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon at kung bakit tayo nananatili dito sa lupa, mga kapatid, at hindi pa tayo pinapatay o hindi pa niya tayo dinadala sa kanyang piling. Do not follow Christ afar off. Let us learn from Peter's fall and follow Paul, maintain our intimacy with Christ in this period of time, dispensation of grace, mga kapatid. Okay? Number 1, the danger of following afar off. Makikita po natin sa account ng Luke, sa passages ng Luke chapter 22 verses 54 to 62, ang kasaysayan po ng panahon na kung saan sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad na siya po ay kukunin ng mga hintil at paparusahan, papatayin, mga kapatid, at
ipapako sa cross, ililibing, ngunit pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, siya'y mabubuhay muli. Alam niyo po ang sagot ng mga disciples, especially si Peter. Sabi ni Peter, parang ganito ba ang pagkakasabi niya, Lord, over my dead body, I will follow thee. I will not quit. At kahit na anong mangyari, kahit kamatayan, hindi kita iiwan. Yun ang sabi ni Peter, mga kapatid, at ganun din po ang sinabi ng iba pang mga alagad. Pero malinaw, nakita po natin nung time na hindi nila inaasahan, totoo yung sinabi ni Jesus Christ. Alam niyo ho ba? Ayon dito sa kwento, ayon po dito sa passage na to, sa Luke chapter 22, meron din po sa Matthew, mga kapatid, iniwan po, walang natira sa tabi ng Panginoong Hesus. Lahat po sila ay nag-isip na sila'y malakas. At ngayon, yung iniisip nilang di nila magagawa, ay nagawa po nila, mga kapatid. Ganon din po sa buhay natin. Minsan, ang taas ng ating espiritualidad, na ang akala natin, mga kapatid, hindi ako babagsak. Minsan, ganon din ang iniisip natin sa ibang tao. Sobrang active niyan, sobrang galing na preacher niyan, hindi yan babagsak. Listen, mga kapatid, yung preacher mismo o yung tao na bumagsak, naging kumpiyansa siya sa kanyang sarili. At yung mga tao, mga kapatid, na nagtiwala sa kanya, okay, na hindi siya babagsak, pag siya'y bumagsak, mga kapatid, pati yung mga yon na mga taong umaasa sa flesh o na may confidence sa flesh, mga kapatid, ma-offend. Yes, mga kapatid. Kaya nga po, ngayong umaga, mapapansin po ninyo ang ating mga pagtuturo at ang aking mga sinishare sa social media ay mga bagay na paalala sa sarili na sa panahon tayo, mga kapatid, ng tribulation sa ating personal na lakad sa Panginoon. Hindi po yung tribulation period na sinasabi ng Bible na Jacob's trouble. But we have troubles every day. And listen to this, mga kapatid. Ang daming bumabagsak, ang dami po, mga kapatid, na napupulaan o pinupulaan dahil po sa dating malakas ngayon ay bagsak. Pero sabi ng Bible, huwag tayo pong judgmental, huwag po tayong maging masyadong mayabang sapagkat baka akala natin tayo nakatayo ngayon, sa susunod tayo naman ang bumagsak. So ano po ang magiging attitude natin sa mga taong bumagsak at kapatirang bumagsak? Mga kapatid, sabi ng Bible, golden rule ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang nais mong gawin sa iyo ng kapwa mo? Yun ang gawin mo sa kanya. Amen? So mga kapatid, that's the golden rule. Okay? Ng ating Panginoong Jesucristo. Peter's distance from Christ led to, nakikita natin sa kasaysayang ito, ang pagpili ni Peter na malayo sa Panginoon, nakatanaw lang. Number 1, takot, fear. Mababasa natin yan sa verses 56 and 57, mga kapatid, ng Luke chapter 22. Sabi niya doon sa babae, woman, I know him not. So, dininay, mga kapatid, ni Pedro, ang ating Panginoon Jesus, because of fear. Ano pa? Denial. He denied Christ 3 times. Mga kapatid, pag tayo'y naglalakad o lumalakad o sumusunod kay Kristo ng malayo, madali natin siyang i-deny sa ating kamag-anak, sa ating katrabaho, sa ating kaeskwela, kung kayo'y estudyante. Mga kapatid, hindi natin maipagtanggol ang ating Panginoon. Ang bilis natin siyang i-deny. At hindi maalaman, hindi po makilatis ng ibang tao na tayo'y kasama pala ni Jesus Christ. Okay, Peter denied the Lord 3 times. Ano pa? Failure. He wept bitterly, deep sorrow but after the damage was done. So, ang tendency, mga kapatid, iiyak tayo sa bandang huli. Iiyak tayo at magkakaroon tayo ng deep sorrow. Yan po ang dapat nating makita. Piliin po natin na lumakad ng malapit sa Panginoon. Hindi yung malayo. Marami pong mga mananampalataya at lahat tayo marahil guilty rito. Nasa panahon na tayo, mga kapatid, ng ang technology ay napakataas. Araw-araw hawak natin ng cellphone.
Araw-araw mga kapatid, daladala po natin ito at nag-scroll tayo. Tandaan po ninyo, mas madami po ang nakikita nating bad, mga kapatid, naririnig na bad, nababasa na bad at napapanood na bad sa ating cellphone. Totoo po yan mga kapatid. And tayo po ay may church, tayo po ay may gawain, and most of the time, mas mapapalad pa yung mas may edad sa atin na hindi natutong maghawak ng cellphone sapagkat wala silang ibang iniisip kundi ang trabahong bahay, hugasin, labahin. Wala silang alam sa cellphone, mga kapatid. Mas napipreserve yung mga mind nila. Pero sa atin na mga nasanay na po, mga kapatid, mahirap. Now, tignan natin ang ating sarili this morning. Are we following Christ? If your answer is yes, how intimate? Or how far? Kapag malayo na tayo, ini-entertain na natin yung mga bagay-bagay na hindi tama. Ano-ano po yun? Alam natin yun eh. Pag masyado na tayong babad sa social media, sa entertainment mga kapatid, wala na tayong, di ba, palipasan ng oras mga kapatid, kundi ang manood, mag-scroll, mag-post, mag-vlog. Okay? Ngayon, ang dami-daming nakaka-impluwensya sa atin na minsan hindi natin namamalayan, mga kapatid, sumasabay na pala tayo sa sayaw ng mundo. Minsan literal na sayaw. Sumasayaw din tayo sa mundo. At pinapakita pa natin sa ating mga FB account. Sa ating TikTok account. Mga kapatid, huwag nating sayawin ang tugtog ng mundo. At huwag nating sayawin ang indak at ang steps ng sayaw ng mundo. Huwag nating patugtugin sa ating sariling mga cellphone at sa ating headset ang mga tugtugin na hindi nalulugod ang Panginoon. Listen, tandaan po natin, ang Panginoong Diyos ay nananahan sa atin sa presensya na ng banal na Espiritu. We are the temple of God. Anytime, anywhere, na tayo'y nakikinig, nanonood ng mga bagay-bagay na pinapanood po natin at pinakikinggan po natin. Minsan, worldly songs, mga kapatid, and then movies na kung saan hindi po nalulugod ang Panginoon. Minsan, mga kapatid, babad na tayo at hindi na natin nararamdaman na kasalanan yung mga bagay na nagagawa natin. Mga kapatid, hindi ko kayo ginajudge. Bilang preacher, itong mga sinasabi ko ay para din sa akin. Kasi sama-sama tayo mga kapatid at pare-parehas tayong may cellphone. Okay? Mga kapatid, that's why I'm just reminding ang bawat isa sa atin na piliin po natin na lumakad ng malapit kay Kristo. Okay? Huwag malayo. Kasi pag malayo, delikado po. Yung bang natatanaw mo lang, hindi mo nababasa ang Bible mo. Pag devotion lang, nakakapanginig ka ba minsan ay hindi, minsan nare-replay mo, minsan hindi. Alam niyo po ba, yan po ay paglakad sa Panginoon na hindi po malapit. Okay? Mga kapatid, alam niyo ho ba personally, this is my personal testimony as a preacher. Ang tendency, kapag ako'y lagi nag-aaral ng salita ng Diyos at nagmamadali ako na makita yung mga verses, kasi nga everyday nagpo-post ako at nag-devotion ako, I need to make a sermon or outline, mga kapatid. Alam niyo kung ano nangyari sa akin? May Bible app sa aking computer. May Bible app sa aking cellphone. So para mabilis kong mabasa ang salita ng Diyos, ay pinipindot ko na lang. Tinatap ko na lang. Mabilis. At dumating yung time na hindi ko na nakahawakan masyado ang aking Bible. Okay? Yung aking Bible mismo, yung literal na scripture. Kaya kahapon, nagturo ako, umalis kami, daladala ko yung aking Bible, bagamat dala ko yung cellphone ko, pero pag magbabasa ako ng Bible ngayon, lalo na yung aking personal Bible reading, mas masarap magbasa. Mas damang-dama mo, mga kapatid, na walang distraction, walang mag-notify, kahit patayin mo ang internet, iba pa rin talaga ang hawak mo yung Bible. Bumili ako ng bagong highlighter ko, mga kapatid. Yan, color coding yung Bible ko ngayon. Ang sarap pagbasa, mga kapatid, ng salita ng Diyos.
may kuryente man, naka-charge, hindi po kailangan i-charge yung Bible mismo, yung physical Bible mismo, mga kapatid. I'm trying to guard myself because minsan nalilimutan ko ako din mismo lumalayo na. So, ipinipreach ko po ito hindi para patamaan kayo, kundi magbe-benefit tayo lahat dito. Sapagkat ang tendency, mga kapatid, sumusunod tayo kay Kristo pero ang layo na natin. Kumusta po ang inyong Bible reading? Kumusta po ang inyong meditation? Kumusta po ang inyong prayer time, mga kapatid? Kumusta? Gaano kayo kadalas magalit sa loob ng isang araw? Ha? Gaano ng lubog ng araw, ilang beses nang lumubog ang araw na ang galit ay nasa puso pa rin natin. Sabi ng Bible, huwag palipasin o huwag palubugin ng araw sa ating pagkagalit, right? Now, kumusta po tayo? Ang tanong ko uli, are we following Christ? If your answer is yes, ang tanong, how intimate? Gaano po kayo kalapit sa Panginoon ngayon? Anong sabi ng 1 Corinthians 10:12? 1 Corinthians 10:12, wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Alam niyo po ba, lahat ng disipulo ay ang tingin sa sarili spiritual. Nung sinabi ng Panginoon, ako'y mamamatay, ako'y kukunin nila, at ako'y mamamatay, ililibing, pero sa pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, ako'y mabubuhay muli. Sabi ng lahat ng alagad, Panginoon, mamamatay kaming kasama mo. Hindi ka namin iiwan. Alam niyo po, Hebrews 13:5, sabi ni Jesus Christ, I will not leave thee. I will not forsake thee. Amen. I will not leave thee nor forsake thee. Yun po, kung maliman yung aking yung words mismo, andun yun, Hebrews 13:5, mga kapatid. Kapag ang Panginoon na nagsabing, I will never leave thee nor forsake thee, yun, totoo yun. Amen. Pero pag tayo ang nagsabi, yung mismong mga alagad mismo, nabigo. Kasi pag tayo nagsalita, nangako, na sobrang lakas ng ating kumpiyansa, ng ating tiwala sa sarili natin, mabibigo tayo. Dapat lahat ng ating sasabihin, kagaya po ni John, kagaya po ni James, na if God permit, amen. Kung papayagan ng Diyos, Panginoon, mananatili ako sa pagsunod. Kung sabi ni Apostle Paul, I can do all things, pero hindi period. Kama lang. Because ang sabi ng verse, I can do all things through Christ which strengtheneth me, or gives me strength. Amen. Kaya mga kapatid, may the Lord help us. Maaaring nakatayo tayo ngayon, bukas nakadapa tayo. Kaya po alam nyo, pag atin pong titignan kung gaano tayo ka-weak, hindi tayo magiging mayabang, hindi tayo magiging palalo na nagpo-post tayo para husgahan ng kapwa, para sabihin na sila ay napakahihina. Once na sinabi mo sa social media na ang hihina nyo, sinasabi mo na, hindi kayo gumaya sa akin, malakas ako. Mga kapatid, madaling makilatis, madaling mabasa at maramdaman kung isang tao ay napaka-proud sa sarili. Okay? Nawa po, huwag tayong mahulog sa trap na yon. Isipin natin na lahat tayo mahina. We need to pray for one another, mga kapatid. Mahina tayo. Kung tayo may nakatayo ngayon, praise the Lord. Pero huwag nating yurakan. Huwag po nating husgahan ng iba. Baka sila'y makabangon at ikaw naman ay bumagsak. Anong gusto mong turing sa'yo? Amen. Listen carefully, mga kapatid. Being far off weakens a believer's boldness, clarity, and convictions. Peter never would have imagined denying Christ. Yet that is exactly what happened. I believe, hindi po sumagi sa isip ni Peter na i-deny niya ang Panginoon. Yes. Kaya nga nung naalala niya, yung narinig niya yung tilaok ng manok, naalala niya, naku, na-deny ko ang Panginoon.
That's why tumakbo siya, nanangis siya, he wept bitterly, nagkaroon siya ng deep sorrow, mga kapatid. Pero wala na eh, tapos na eh. So mga kapatid, ganun din po, huwag tayong umasa sa ating sarili. Wala po tayong sariling lakas para tumayo. Ang lakas po natin ngayon ay galing sa Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, meron tayong free will dahil pinipili natin, mga kapatid, na maging intimate sa Kanya. Hindi po yan magic, mga kapatid. Ang tumayo na kasama at malapit sa Panginoon ay hindi po magic. Ito po ay nakukuha sa panalangin ng ibang kapatiran o ng mga kapatiran. Pangalawa, pinipili natin na tayo po'y mag-yield o magpaubaya sa gagawin ng Panginoon. Hindi natin kinakailangan magsumikap na magpakabait. Kapag tayo po'y tuloy-tuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, nananalangin at nagpapasakop sa Kanyang banal na kalooban, naturally tayo po'y babait. Naturally magbabago ang ating character. Naturally magbabago po ang ating attitude. Okay? Minsan nakikinig ako ng Word of God, mga kapatid, na-rebuke ako sa preaching ng isang preacher. Nakikinig lang ako. Okay? Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Hindi mo kailangang maging monk o monghe, mga kapatid, upang ikaw ay napakabanal. Hindi mo kailangan maging pariseo para ikaw ay maging banal. Hindi mo kailangan magkaroon ng titulong pastor or deacon para ikaw ay maging banal. Listen, kahit na ikaw ay ordinaryong miyembro ng church, you can be holy, mga kapatid. At hindi po garantiya na may pangalan kang pastor o tinatawag kang pastor o preacher na ikaw ay makatatayo sa temptation. Hindi yung garantiya. Pero faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Naranasan ko po, mga kapatid, sa patuloy na pakikinig ng Word of God, pag-aaral lang salita ng Diyos, pakikinig sa ibang preacher, yung mga bagay na dating gustong-gusto kong gawin pero mali at kasalanan, kapag malakas ka spiritually, matik yun. Nawawalan ka ng gana. Sa Batangas ay nakakaumay na gawin. Nauumay kang gawin ang mga bagay na mali. Pero pag ikaw ay karnal, ang sarap balikan. Amen? We need the Lord every day. We need the Lord every day. Hindi tayo malakas. Mahina po tayo. Wala tayong lakas ng ganang ating sarili. Imagine sa isang campfire. Merong mga nagka-camp, mga kapatid. Isipin niyo po ito, nasa camp kayo. Tapos merong tinatawag na bonfire, no? Na kung saan ay campfire ang tawag diyan ng iba. The closer you are, the warmer the flame, right? Sino sa inyo nakasubok ng naandun sa bonfire? 'Di ba? Paglapit mo sa fire, the more na ang sarap ng pagkain, na warm, 'di ba? But the farther you go, yung distance, okay? The farther you go, the colder it becomes. Until the fire is just a distant light. Liwanag lang siya pero wala ka nang maramdaman. Alam mo lang na yun, nakikita mo yun ay liwanag. Pero wala nang effect sa'yo, hindi mo naramdam. Okay? Nakikita mo, si Preacher Anton, si Preacher ganito, pero wala nang effect ang kanyang presensya. Wala nang effect ang kanyang preaching. You know why? Because hindi ka malapit sa Panginoon. Piliin natin na huwag lang makita yung light, yung fire. Let's step forward. Lumapit tayo. Amen. Until the fire is just a distant light and you feel it chill. Pwede yun, nakikita mo ang liwanag, pero nangangatal ka sa lamig. Peter sat among the enemies of Christ, trying to stay warm at the wrong fire. Okay, naalala niyo po nung pangalawa yata 'yon na pangalawang beses niya na i-deny ang Panginoon. Nandun siya sa malapit sa fire. Oh.
Anong larawan nun? Ibang init yung ating nalapitan. For our flesh pala yun. Hindi pala sa Panginoon. Kaya anong mangyayari? Tuloy-tuloy na dininay ni Peter ang Panginoon because mali yung kanyang nasamahan. Sumisiksik siya sa crowd. Pero yung crowd na yon hindi kakampi ng Panginoon. Huwag natin isiksik. Listen, huwag nating ilagay ang ating sarili sa gitna ng mga taong alam nating hindi naman tunay nakakampi ng Panginoon. Ha? Nagsasabi, they profess themselves to be godly, but denying the power thereof. Huwag tayong sumiksik sa kanila. Piliin natin kung sino ang ating sasamahan, mga kapatid. Okay, yan ang nangyari kay Peter. Nandun siya sa gitna ng crowd at lumapit pa siya dun sa fireplace, pero ang layo niya sa Panginoon. Kaya ang tendency, continuous denial. Number 2, intimacy with Christ is a daily pursuit. Amen. Pag mababasa natin ang Philippians 3, verses 10 to 14, okay, Sister Tess, if you are able to pakilagay nga po ito, mga kapatid, doon sa ating comment section. Philippians chapter 3, verses 10 to 12. Okay? At babasahin ko yung part. Sabi po ng ating Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. Makikita natin ang isang matured apostle, Kristiyano, walang iba kundi si Apostle Pablo. Mga kapatid, siya po yung ating pattern sa doctrine and manner of life. Sobra niyang intimate sa Panginoon because yun yung desire niya, that I may know Him. Kilala niya na ang Panginoon, pero yun pa rin ang desire niya, mamamatay na siya. Tandaan niyo, Philippians, nasa prison na siya yan. Oh, yun pa rin ang desire niya. That I may know Him, ibig sabihin, hindi siya tumitigil na tuklasin kung sino at kilanlin pa ang Panginoong Yesus. At sabi niya, in the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, gusto pa niya nga, mga kapatid, na kung ako'y maghihirap, ngunit para ito kay Kristo, para sa Panginoon ko ito, okay lang na maging partaker ako ng kanyang sufferings. Yun po ang mindset ni Apostle Paul. At yun po ang nagagawa ng pagiging intimate sa kanya. Pero tandaan natin, pag malayo tayo sa kanya, nako, ang dami nating nakikita sa sarili natin, ang bilis nating magalit, ang bilis nating mag-react, ang bilis natin, mga kapatid, ma-discourage, mga kapatid. But see to it, huwag ka lang sumunod kay Kristo na malayo. Ilapit mo ang iyong sarili. Kagaya ni Apostle Paul, yun po yung kanyang daily pursuit. Nung sinabi niya na, I die daily, personal yun. Talagang personal testimony niyon, I die daily. Sabi niya, though our outward man perish, but the new man, sabi po niya, renewed day by day. Habang siya po ay pinapatay niya yung kanyang works of his the members of his flesh, naririno naman ang kanyang new man, mga kapatid, at ang sabi niya, nare-renew ito day by day. Amen. Paul, in this dispensation of grace, shows that intimacy with Christ is not automatic. It is a pursuit. He says, mga kapatid, sa verse 12, I follow after. Nakikita natin yan sa Philippians chapter 3, verse 12. Sabi niya, may sinabi siyang part doon, I follow after. Sa verse 13, sabi niya, this one thing I do. Amen. Verse 14, I press toward the mark. Talaga pong seryoso si Apostle Paul. Following Christ closely requires daily spiritual discipline. Prayer, study the Word of God, listening to the Word of God, meditation on sound doctrine, amen, fellowship with like-minded believers. Kung sinong ka-like-mind natin, doon tayo maki-fellowship lagi.
Kung makikipellowship ka dun sa hindi mo ka like mind, ang tanging reason is to win him, to restore him to Christ. But sabi ng Bible, take heed. Okay? Take heed. Okay? Deal with him with meekness. Because baka matempt ka rin, sabi po ng Galatians 6:1. Amen. So, kung may pipiliin tayong kausap, kachat, huwag na po tayong magdagdag ng problema sa ating sarili. Marami tayong naririnig, ay sabi sa'yo ni ganito, ganun ka raw. Yung mga chismis-chismis mga kapatid na laban sa sarili mo, huwag mo nang pansinin. Yung mga nagsabi nun, hindi sila ang Panginoon. Yung nagsabi nun ng negatibo sa'yo, hindi sila ang presidente ng Pilipinas. Hindi sila VIP. Lagi natin, huwag tayong masaktan sa sinasabi ng mga tao, mga kapatid, na hindi naman tunay na nakakakilala ng puso natin. Ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ang ating comforter, na bagamat tayo, alam niya, sa isip, sa salita at sa gawa, sumasablay tayo everyday, nagkakasala tayo everyday, but the Holy Spirit, God Himself, hindi niya tayo binusalan, hindi niya tayo totally kinripol, mga kapatid, hindi niya tayo pinabayaan na hindi tayo makabangon muli. Ang mga tao, sa sobrang righteous nila, ang tingin, yung kasalanang ginawa 5 years ago, mga kapatid, ang tingin nila sa'yo, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Wala silang kahit kaunting pag-asa sa'yo na magbabago ka by God's grace. Ibig sabihin, yung mga tao na yon na patuloy na yumuyurak sa ating pagkatao, hindi sila totoong nagmamahal, hindi sila nagpipray sa'yo. Hindi sila nagpipray sa atin kasi, listen, halimbawa ikaw, kilala kita kapatid, nagkasala ka. Okay? Kung iniluluhod kita sa Panginoon dahil mahal kita at pinagpipray ko na baguhin ka ng Panginoon, bawat araw magbabago din ang aking perspective at ang aking treatment sa'yo. Ang sasabihin ko sa'yo, kumusta ka na? Okay ka na ba? Nakabangon ka na ba? Pero kung ikaw ay patuloy na naging cynical na at inilagay mo na sa box ang isang tao, at sasabihin mo, bad ka noon, hanggang ngayon bad ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka nagpipray sa tao na yon, hindi mo siya mahal. Paano mo ipagpipray ang iyong enemy kung ang iyong brother ay hindi mo maipagpray? Diba mga kapatid? Sila yung mga taong over-righteous. Sobrang taas ang tingin sa sarili. Akala mo, hindi nagkakamali. But praise the Lord, hindi lahat ng Kristiyano ganun. Salamat sa Panginoon. Sa mga panahong dumating na tayo bagsak, may mga tao pa rin natitira. May mga remnant pa rin para mag-cheer sa atin at magpalakas ang ating loob. Buti na lang, mga kapatid, ang Diyos natin ay matuwid. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, kahit tayo madapa, hindi niya papayagan na totally tayo bagsak. Tutulungan niya tayong tumayo. Amen, mga kapatid. Following Christ closely requires spiritual discipline. Sinabi ko na kanina. Anong sabi ng Galatians 5:25? If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Tayo lang naman na nakakaalam kung ligtas tayo eh. Kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, ang sabi ng Panginoon, let us walk in the Spirit. Kasi pag hindi tayo lumakad, para tayo si Peter. Pag hindi tayo lumakad in the Spirit, para tayong si Peter. Alam natin ang Word of God. Nakikinig tayo ng Word of God, pero wala ng warm tayong nararamdaman. Wala ng conviction na tayong nararamdaman. Why? Because we are just following Christ afar off. Amen. Are you walking closely with Christ? Mga kapatid, sa oras na ito, kung nakikinig po kayo, this is my question. Are you following closely with Christ? Or are you just attending church while following afar off? Are you just listening to me right now, but you are following afar off? Mga kapatid, piliin nating maging malapit. Pwede na kayong mag-pray. Habang nagpipreach ako, you can pray and directly sabihin, Panginoon, ako po iyon. Panginoon, ako po. Ang layo-layo ko na sa inyo.
Ang dami-dami kong reklamo sa buhay, Panginoon. Ang dami-dami ko pong question sa buhay ko at hindi ako nagtitiwala sa inyo, Panginoon. If you are that person, may church ka naman. Araw-araw nakikinig ka nga ng devotion eh. Nagde-devotion ka nga personally, pero nakikita mo sarili mo, parang hindi ka masaya. Parang tingin mo sa sarili mo, hindi ka nag-grow. Parang ang buhay mo bawat araw ay hindi ka aya-aya. Hindi ka masaya. Listen, wala pong pwedeng magtanggal ng kasiyahan ng isang tunay na lumalakad sa Panginoon. Kasi ang basis ng saya, ng joy ng isang ligtas ay hindi ang binibigay ng mundong ito. Pera, lahat ng mga bagay na tangible sa lupang ito. Yes, kailangan natin ng pera, pagkain, pero ang tunay na mayroong paglakad ng malapit kay Kristo, hindi po, mga kapatid, naaagaw ang saya. Kaya nga, bakit sinabi ni Apostle Paul na, rejoice in the Lord always, and I say again, rejoice. Kung hindi naman pala possible yon. May sinabi ba si Apostle Paul na mag-rejoice ka kapag madami kang pera? Pag wala ka ng pera, huwag ka nang mag-rejoice. No! Wala po, mga kapatid. Ang isang taong lumalakad ng kasama at malapit sa ating Panginoon, automatic po yun, masaya siya, maligaya siya kahit na may problema. Yes, napapaluha siya, nalulungkot siya, pero pag na-remind siya sa kabutihan ng Panginoon, nandun na naman, may spark na naman ang kanyang mga mata. Amen. May the Lord help us, mga kapatid, na nawa kahit itong devotion na to, kahit nasa online, kahit hindi nyo ako nakikita ng mukhaan at nakahawakan, pero naririnig nyo ang Word of God sa pamamagitan ng isang missionary Anton na wala din namang kwenta. Wala akong kwenta, mga kapatid. Wala akong maipagmamalaki. Kaya lang ako may value dahil binigyan ako ng value ng Panginoon. Pero salamat, naniniwala kayo na ako'y nagagamit ng Diyos kahit sa ganitong paraan. Please continue to walk with God. Amen? Amen? Number 3, mga kapatid, Paul's doctrine and manner of life kept us spiritually closed. Ang manatili, mga kapatid, sa doktrina na Apostol Pablong tinuro sa atin at sa manner of life na iginawang example ni Apostle Paul sa atin, makakapanatili tayo na mag-walk very closely sa Panginoon. Sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Nandun yung patuloy na consciousness, mga kapatid, ni Apostle Paul, that Christ is in him. He liveth the life of God. He liveth the life of Christ, mga kapatid. What keeps us closely to Christ today, listen, what keeps us close to Christ today is not outward rituals or signs. Okay? But sound Pauline doctrine that teaches, ano po ba ang teaching ni Apostle Paul? Pag tayo'y nanatili sa kaisipang ito, that our identity is in Christ. Our identification is Christ. Ang nagdi-define sa ating pagkatao ay hindi ang sinumang taong judgmental sa palipaligid, kundi yung Bible mismo. Our identity is Christ. Number 2, our walk in grace. We are walking and we are in the dispensation of grace. We are not in the dispensation of the law. Pag nasa law ka, lagi kang kinukundina. Pag nasa grace ka, lagi kang ini-encourage na iwasan ng kasalanan. Anong sabi ng grace? Go and sin no more. Anong sabi ng law? Batuhin hanggang sa mamatay. Oh, di ba, mga kapatid? Praise God, we are not. Kaya kahit yung kasalanan natin, yung ating pagkakamali, yes, malungkot tayo doon, but hindi yun ang dapat pagpalayo sa atin sa paglakad sa ating Panginoon. Amen. Bangon lang. Pag nadapa, bangon lang, mga kapatid. Our position in heavenly places.
Pag naalala po natin, Ephesians 2:6, we are seated together with Christ in heavenly places. Paano ka pang madi-discourage niyan? Anytime na ma-rapture, anytime na masabugan tayo ng bomba, huwag nawa. Alam nyo kasi, iniisip ko kanina habang nakikinig ako ng balita. Mga kapatid, baka ito magtulong-tulong na ang gera. Mga kapatid, at pati bansang Pilipinas, bagsakan ng isang nuclear bomb. Wala na matitira sa liit na bansa natin. Wala na. Ang tanong, pag namatay ka ba, ikaw ba'y siguradong palangit? But praise God, sabi ng Bible, we are already seated in the heavenly places because of the reciprocal indwelling Christ in us, and we are in Christ, mga kapatid. Christ represent us there in heaven. Kaya nandun na tayo. And we are now representing Christ on earth. Palitan kaya yun. Reciprocal yun. Ang ganda, mga kapatid, ng doktrinang ito. Amen? Our transformation by renewing the mind. Alam natin, mga kapatid, na habang nasa mundong ito, sabi nga ang sin ay hindi na makapag-dominion over us because we are not under the law but under grace. Romans chapter 6 verse 14. Ibig sabihin, mga kapatid, very positive tayo na bagaman tayo ay nadadapa, na bagaman tayo, mga kapatid, ay nalulugmok minsan sa kasalanan, but we believe our transformation is always available 24/7. Amen. Walang pipigil sa'yo. Pag na-convict ka, walang pipigil sa'yo na i-renew yung mind mo. Amen. What is the consequences of neglect? Or pabayaan natin na tayo po, mga kapatid, ay malayo sa Panginoon. Lumalakad tayo pero malayo tayo sa Kanya. We ignore this truth. We live carnal lives. Pag tayo po, mga kapatid, ay nineglect natin ito, we will ignore this truth. And we will live carnal lives, mga kapatid. Ano ang mangyayari sa atin? Tossed to and fro by every wind of doctrine. Ephesians chapter 4 verse 14. Ano pa? Yielding to flesh. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Ano pa? Losing spiritual rewards. 1 Corinthians chapter 3 verses 13 to 15. Huwag tayong manatiling malayo sa paglakad. Baka mag-apostatize tayo. Baka tayo mabuhay ng tuloy-tuloy sa kasalanan sa ating flesh. At baka maubos ang ating reward. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. 2 Timothy 1:18, mga kapatid. May the Lord help us. Number 4, lastly, mga kapatid, what causes believers today to follow afar off? Pumunta tayo sa practical na bagay. Sa practical na situation. Ano po ba ang nagiging reason sa ating panahon ngayon, sa panahon ng computer age, ang technology napakataas, ano po ang nagiging reason? Bakit tayo ngayon ay gaya ni Peter na minsan lumalakad ng malayo? Number 1, fear of rejection or persecution. Para tayo si Peter, ayaw po nating i-reject tayo ng tao. Ayaw nating magbigay ng tracts, ayaw nating mag-street preaching, ayaw nating mag-soul winning, ayaw nating ma-persecute, ayaw natin mag-initiate ng gawain o ng pwedeng gawin para sa Panginoon. Okay? Tandaan po natin, kapag tayo po, mga kapatid, ay lumalakad ng malayo sa Panginoon, ang reason yan, takot tayong ma-reject. Ayaw nating maging bold kagaya ng ating Apostle Paul. Sabi po ng 2 Timothy 3:12, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Given na yan. Number 2, mga kapatid, sa causes of our walking or following Christ afar off. Distraction of the world. Minsan naiinggit tayo. Kung sino pa yung walang Diyos, sila pa yung masasaya. Nakangiti lagi. Lagi nagpo-post na may bagong biling appliances. Okay? Distraction. Nadidistract tayo. Naiinggit tayo sa mundo. Okay? Number 3, lack of sound doctrine. Sabi ng Bible,
they will not endure sound doctrine. 2 Timothy 4:3-4. Yan po yung lack of sound doctrine. Kulang po sa aral ng doktrina. Kaya nga po ako, habang nagtuturo ko sa inyo, binalatag ko yung doktrina. Naalala nyo nung linggo? Tinuro ko sa inyo sa Sunday School, mga kapatid, yung doktrina kung bakit umaalis yung mga tatay noon sa kanilang pamilya. Bakit po kaya, mga kapatid, ngayon, disqualified ka kapag iniwan mo ang pamilya mo. Noon, hindi. Pinupuri pa ng Panginoong Hesus at may reward pa kapag iniwanan nila ang kanilang pamilya. Okay? So, doctrine po yun. Pag kulang tayo sa doktrina, nako, lalakad tayo ng malayo sa Panginoon. Number 4, coldness in prayer and Bible study. Malamig na tayo sa ating pananalangin, malamig na tayo sa pag-aaral ng Word of God. Ibalik po natin. Huwag tayo magbasa ng ating Bible reading, mga kapatid, sa cellphone. Okay lang yan pag magre-research ka. Okay lang yan. Pero pag may Bible reading ka at nagme-meditate ka, kunin mo ang iyong Bible. Sandali lang, kukunin ko yung Bible ko. Papakita ko sa inyo. Kagabi, bago matulog, at pagkagising ngayong umaga, hawak ang Biblia. Amen? Kayo ng umaga, mga kapatid, mineditate ko po ito. Psalms chapter 12. Yan. So makikita nyo, mga kapatid, may highlight na po. Okay? Alam nyo, maganda pong gumamit ang highlighter. Kasi mayroon tayong tinatawag na subconscious doon po sa anong ang tawag doon? May part tayo ng brain na yung pag sinulatan natin, hin-highlight natin, madali nating matagpuan. Buklatin po natin, minsan hindi natin alam kung ano yung reference mismo, pero natatandaan natin, nababalikan natin, naku, dito yun sa part na yun, something like that. So you need the Bible. Amen? Huwag po tayong lumayo. Iwasan ninyo, kung kayo may simbahan, iwasan nyo humawak ng cellphone. Okay, mga kapatid? Kung malinaw pa naman ang mga mata ninyo. Okay? Humawak kayo ng tunay na Bible, yung scripture talaga. Hindi yung Bible app. During service, yun ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabing huwag kayong gumamit. Niyan. Okay lang yan. Gumagamit din ako, pero disiplinahin natin ang ating sarili. Huwag tayong makinig ng preaching sa loob ng church. Habang nakikipag-chat tayo, natukso tayo makipag-chat, kahit na sabihin natin, importante kasi yun. Minsan, alibay lang natin yun. Pero mas maganda, mga kapatid, iwanan ang Bible, ang cellphone sa bag, i-turn off, saka na lang buksan pagkatapos ng service. Focus tayo sa Word of God. Amen! So mga kapatid, yun po ang reason bakit nagkakaroon tayo ng panglalamig at lumalakad tayo ng malayo sa Panginoon. On our conclusion this morning, mga kapatid, let us draw near. Piliin natin, mga kapatid, na lumapit sa Panginoon. Peter followed afar off and fell. But after Christ's resurrection, he was restored, not by law, but grace. Amen. Christ asked Peter, "Lovest thou me?" Sa John chapter 21 po yan. Okay? It was intimacy that was broken. And it was intimacy that was restored. Amen, mga kapatid. Today, in this dispensation of grace, the answer is not more works, but more walking in truth. Mga kapatid, noon sa lumang tipan, para maging malapit ka sa Diyos, more works. Kasi nga ang law, by works yan. Pero sa grace, more walking in the truth. Alam mo yung truth, walk ka dun sa truth. Ang guide mo ay yung truth, mga kapatid. Let us not be like Peter in shadows, but like Peter pressing toward the mark. Anong sabi dito sa 2 Thessalonians 3:16? Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. Ganda ng verse na ito. Tandaan nyo yan. 2 Thessalonians 3:16, now the Lord of peace himself
He is peace himself. Siya po mismo yung kapayapaan. He's the Prince of Peace. Peace be unto you, sabi niya nung nag-rest. Now the Lord of peace himself give you peace. Always. By all means. Ang ganda ng verse na yan. That's our verse for today, ha? Memorize that. Meditate that verse. Ang ganda. 2 Thessalonians 3:16. Now the Lord of peace himself give you peace. Wala namang pwedeng magpagbigay sa atin ng tunay na peace, kundi po yung Lord of peace at yung Prince of peace. At sino siya? Yung verse mismo ang sumagot, the Lord be with you all. Amen? Pag nasa atin ang Panginoon, may kapayapaan tayo. At tayo po ay malapit na lumalakad sa Kanya. Believer, saved, blood-bought Christian, you're listening to me right now. Where are you in your walk with Christ? Are you near or afar off? Is your life marked by boldness or by compromise? Marami na tayong yatang kinokompromiso sa ating buhay. Are you feeding on sound doctrine or entertaining spiritual junk? Return to close fellowship. Amen. With Christ. Let the cry of our heart be that I may know Him. That I may know Him. Mga kapatid, this morning, na-bless ako sa salita ng Diyos. Personally, kahit ako ang nag-preach. Alam nyo, pag ginagawa ko yung outline, nabibless na ako, natututo na ako. Pero alam niyo ba, may mga panibagong insights at mga bagay na pinakikita ang Diyos sa akin habang pinipreach ko yung sariling outline na ginawa ko, mga kapatid. Amen? Kaya I thank the Lord for that. Nagpapasalamat din ako, mga kapatid, napabilis yung aking pag-aaral ng Word of God ngayon because of AI. At lahat ng yan, yung advance ng technology, mga kapatid, mayroong mabuti at masamang dulot yan. Ingat po tayo. Okay? So, I hope na kayo po may natutunan ngayong umaga. I hope na meron po kayong mababaon, hindi lamang sana sa araw na ito, kundi sa mga susunod na mga oras at sa mga susunod na araw, linggo. Sana wag mawala ang message na ito sa inyong mga puso.